Sa isang maliit na nayon na nakatagpo sa loob ng mga bundok ng Pilipinas, may matandang puno ng mangga na may baluktot na mga sanga na tila nagtutulakang tulad ng mga buto. May mga usap-usapan ang mga lokal tungkol sa isang galit na espiritu, na sinasabing naninirahan sa puno, na parurusahan ang mga nagtatangkang guluhin ang kanyang kapayapaan. Isang gabi na walang buwan, nagpasya ang isang grupo ng mapangahas na mga kabataan na subukan ang kanilang tapang sa pamamagitan ng pagkakampi sa ilalim ng nakakakilabot na puno ng mangga. Habang ang apoy ay bumubukas at ang mga anino ay sumasayaw sa paligid nila, tinatawanan nila ang mga babala ng mga taga-nayon, binabalewala ang mga kwento bilang simpleng pamahiin. Ngunit habang tumatagal ang gabi, nagsimulang mangyari ang mga kakaibang bagay. Dumami ang hangin na puno ng di-natural na lamig, at ang nakakatakot na mga bulong ay pumuno sa kadiliman. Isa-isang nawala ang mga kampante sa dilim, iniwan ng likido ng kanilang takot na sigaw. Sa susunod na umaga, wala nang natagpo ang mga taga-nayon maliban sa kanilang kampamento, na ngayon ay lumalago na ng mga baging at anino. Ang ilan ay nagsasabi na kinuha sila ng galit na espiritu ng puno ng mangga, magpakailanman na nahuli sa kanyang baluktot na mga sanga. Samantalang ang iba ay naniniwala na sila ay simpleng naglakad papasok sa kagubatan, hindi na nagbabalik. Hanggang sa ngayon, ang puno ng mangga ay nananatiling isang nakakapanindig balahibong paalala sa mga panganib na naglilipat sa kadiliman, isang babala sa lahat ng mga nagtatangkang lumapit ng masyadong malapit sa kanyang nakakatakot na yakap. Sa tuwing may bumabay na nayon sa daan patungo sa puno ng mangga, maririnig mo ang kanilang mga bulong at ang pag-iling ng kanilang mga labi na nagbabala sa isa't isa. Minsan, sa gitna ng gabi, may mga nagmamaniobra na nagpupumilit na daanin sa biro ang kanilang takot sa pamamagitan ng pagtawag-tawag sa pangalan ng espiritu at pagbibiro na sila'y susunod na biktima. Ngunit kahit gaano nila ito pagtawanan at balewalain, sa bawat paglisan ng araw at pagdating ng dilim, ang nararamdaman nilang takot ay patuloy na pumipigil sa kanilang mga hakbang patungo sa puno ng mangga. Dahil kahit pa nila ito itanggi, ang lungkot na bunga at ang kakaibang kuryente sa hangin ay nagpapahiwatig na may isang di kilalang puwersa na nag-aabang sa kanila, handang umatake sa anumang oras. 8 At sa bawat kwento ng kababalaghan at pangyayaring di paliwanag, ang puno ng mangga ay nananatiling isang malagim na saksi at tagapagtala ng mga lihim na pumipilantik sa kamalayan ng mga taong naglalakbay sa lupain ng mga alaala. Sa bawat saglit ng katahimikan, maaari mong madama ang pagkakaharap sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng kababalaghan, na patuloy na naglalaro sa isipan ng sinuman na magkaroon ng lakas ng loob na lumapit sa puno ng mangga at magtanong sa mga espiritong nagpapanggap. Sa di kalayuan, may isang matandang lalaki na kilala sa buong nayon bilang si Mang Pedro. Siya ang tanging taong nagtatangkang harapin ang puno ng mangga nang walang anumang takot sa puso. Matagal na siyang naninirahan sa nayon at kilala ang mga kwento tungkol sa puno, ngunit sa kabila ng mga babala, nagpasya siyang maglakbay patungo sa lugar ng kababalaghan. Sa isang maagang umaga, dala ang kanyang mga gamit at isang maliit na aklat ng mga panalangin, sinimula ni Mang Pedro ang kanyang paglalakbay patungo sa puno ng mangga. Sa bawat hakbang na kanyang tinatawid, ang takot ay unti-unting naglalaho sa kanyang dibdib, palitan ng matinding determinasyon na hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kwento. Nang makarating siya sa ilalim ng puno, napansin ni Mang Pedro ang kaputol-putol na mga piraso ng mga kahoy sa paligid. Anong sabi ng mga tao na may mga marka ng mga nagtangkang umakyat sa puno bago ang kanya? Ngunit sa halip na paniwalaan ang mga kwento, siya'y nagpasyang magdasal at pakinggan ang kanyang mga saloobin. 12 Sa gitna ng kanyang panalangin, biglang may narinig si Mang Pedro, isang hagakak na tumagos sa kanyang mga pandinig. Tumingala siya at nakita ang isang anino na bumabalot sa baluktot na sanga ng puno, tila nagsasabing, "Huwag kang magalit, kundi magtaka, Mang Pedro." Sa sandaling yon, naunawaan ni Mang Pedro ang mga lihim na bumabalot sa puno ng mangga. Hindi ito isang tagapagdalamhati ngunit isang guro, nagbabalik sa mga mapanlinlang na paraan ng mga tao upang mabatid nila ang kahalagahan ng paggalang sa kalikasan at sa mga alaala ng nakaraan. Matapos ang kanyang paglalakbay, nagbalik si Mang Pedro sa nayon, dala ang mga aral na natutunan mula sa puno ng mangga.
Mula noon, ang mga kwento tungkol sa puno ay hindi na mga dahilan ng takot kundi mga gabay tungo sa pag-unawa at paggalang sa mga puwersa ng kalikasan at kababalaghan. Sa pagbalik ni Mang Pedro sa nayon, ibinahagi niya ang mga aral na natutunan mula sa kanyang paglalakbay sa ilalim ng puno ng mangga. Sa kanyang mga salita, ang takot ay unti-unting nawala at pinalitan ng pang-unawa at paggalang sa likas na mundo. Nagkaroon ng pagbabago sa nayon. Ang mga kwento tungkol sa puno ng mangga ay hindi na nagdudulot ng takot kundi nagiging paalala ng mahalagang halaga ng pag-aalaga sa kalikasan at pagpapahalaga sa mga sinaunang alamat. Ang mga tao ay nagsimulang magtanim ng mga puno at ingatan ang kalikasan, hindi lamang dahil sa takot sa mga espiritu kundi dahil sa pagmamahal at respeto sa kalikasan. Nagkaroon ng kapayapaan at kaligayahan sa nayon, at ang puno ng mangga ay naging sagisag ng pagkakaisa at pangunawa sa kanilang komunidad. Sa kabila ng mga pangyayari, ang kwento ni Mang Pedro at ang kanyang paglalakbay sa ilalim ng puno ng mangga ay nagbigay daan sa pagbabago at pag-unlad hindi lamang sa nayon kundi pati na rin sa puso ng bawat isa.